Kumusta mga kabayan? Nandito tayo sa West Philippine Sea at nandito rin tayo sa Pacific Ocean. Pero ang announcement natin ay related sa pabasa, pamana at basbas. Pwede na uli mag-order ng ating PPB at mapapansin nyo mga kabayan, may dalawang choices na kayo sa pamana. Pwedeng ethnic version at pwedeng gold version. Ang pabasa, pamana, basbas, paliwanag natin na mabilis lang. Pabasa, magkakaroon ng readings sa iyong pangalan. Babasahin ko anong kapalaran mo at kung paano ito makakatulong sa iyo. Pangalawa, pamana, batay sa pabasa mo, bibigyan ka ng pamana gamit na kailangan mo. Kung kailangan mo ng depensa espiritual, karagdagang swerte, yon ang ibibigay pero depende yon sa pabasa. At ang basbas, basbas sa iyong pangalan, depensa sa lahat ng uri ng sumpa, spiritual na depensa mga kabayan ko. Again, available na yan. Pwede na kayo mag-order. I-visit nyo lang ang www.likamerchandise.com. Kumuha na kayo mga kabayan kasi 1 month preparation yan. Kapag nag-order ka ngayon, kailangan mo magantay ng 1 month bago dumating ang pabasa, pamana at basbas. Ito ay specific na gamit na para sa iyo lang. Check out na kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Kitong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Hindi man natin aminin, pero karamihan sa atin ay humuhusga batay sa panlabas na kaanyuan. Hindi kinikilala ang isang tao bago pa man magbigay ng konklusyon tungkol sa pagkatao. Dahilan ng hindi pagkakaunawaan at kung minsan kapamakan. May mga kabayan tayong hindi nabiyayaan ng kagandahang pisikal at kung minsan may kakulangan sa pag-unawa. Ngunit lingid sa ating kalaman na ang kagandahan ng taong iyon makikita sa kaloob-looban ng katauhan. Ito ang kasabihan na napatunayan ng tagapakinig na si Kitong. 14 na taon nang manirahan sila sa isang bayan sa probinsya ng Capiz. Mula sa Maynila ang pamilya ni Kitong. Taga Capiz ang ama at ang ina ay isinilang sa lungsod ng Marikina. Piniling umuwi sa probinsya dahil sa hirap ng buhay sa syudad. Alam kong hindi ito ang buhay na nakasanayan mo anak, pero wala tayong magagawa dahil kailangan nating umuwi ng probinsya. Masyado nang mahirap ang buhay natin sa Maynila. Hindi namin kinakaya ng nanay mo ang mga gastusin. Wika ni Nato. Hindi naman po ako nagrereklamo tay. Wala naman pong problema sa akin kahit saan tayo tumira. Ang mahalaga magkakasama tayo. Makikita ko po kayo masaya. Ayos na po sa akin yun. At isa pa, masaya naman dito ah. Maraming magandang tanawin. Halos kasing edad ko lang din ang mga pinsan ko. Kaya hindi naman siguro mahirap ang makibagay. Sa lingwahe, wala naman po akong problema. Naturuan niyo naman ako ng salita dito sa probinsya eh. Tugon ni Kitong. Mabuti naman kung ganun. O siya, ilagay mo na ang mga gamit dun sa bago mong kwarto. Pasensya ka na. Gawa lang sa kawayan ng higaan mo doon eh. Pero huwag ka mag-alala. Dahil malamig naman eh. Nilagyan din ng nanay mo ng kutsyon ng higaan. Kaya magiging komportable ka. Opo tay nga pala. Pupunta po ba tayo kina lolo ngayon? Kapag natapos nating ayusin ang mga gamit, pupunta tayo sa kanila. Pero kung hindi naman, edi bukas na. Sige po. Tutulungan ko na lang po kayo ni nanay. Pag-uusap ng mag-ama. Kaso nga lang, may mga naiwan silang mabigat na bagahe sa labas ng bahay. Wala ring makuwang karosa dahil karamihan sa mga ito ay ginagamit sa paghahakot ng palay sa mga bukid. Wala ba tayong mahanap ng mga tao na pwedeng tumulong sa paghahakot ng mga gamit? Kahit bayaran na lang natin sila? Wika ni Merly. Hindi uso dito ang sulan, Merly. May tinatawag kami dito na tangkuris o mas kilala sa salitang Tagalog bilang bayan na yan. Sandali lang ha, tatawag ako ng mga kabataan. Pag-uusap na mag-asawa. Lumabas si Mang Nato. Ilang minuto lang ay bumalik ito kasama ang ilang kabataan.
Halos kasing edad lang ni Kitong ang mga ito. Ngunit makikitang banat na banat ang katawan at sanay sa mabigat na trabaho. Pinanood ni Kitong ang mga ito habang naghahakot ng gamit. Ang mas nakaagaw ng pansin ng binatilyo, ang lalaking ginagawang katuwaan ng mga kabataan. Mataba ito na parang may kapansanan sa pag-iisip. Maayos mang maglakad, ngunit halos hindi ito nagsasalita. At kahit anong gawing pananakit ng mga bata sa kanya, hindi ito gumaganti. Kahit katiting na reaksyon, hindi nila ito kinakitaan. Hanggang sa medyo nasobrahan ang kakulitan ng isa sa mga naghahakot. Naitulak nito ang matabang lalaki, dahilan para madulas sa putik. Tumayo si Kitong at nilapitan nito. Sobra-sobra naman yung ginawa mo, kaibigan. Tignan mo, dumugo yung tuhod ng tao. Nako, si Maximo pa. Balat kalabaw yan. Hindi nakakaramdam ng sakit. Wika ni Timoy. Kahit na, hindi pa rin maganda yung ginawa mo. Pasensya na ha. Hindi na mauulit. Maximo, ayos ka lang ba? Pasensya na, medyo napalakas yata yung tulak ko sa'yo. Ayos lang. Hindi naman masakit. O diba, kita mo na. Sabi ko sa'yo balat kalabaw yung si Maximo. Teka, ikaw ba yung anak ni Uncle Nato? Oo, ako nga yun. Tawagin mo akong Kitong. Magpinsan tala tayo. Pinsan ng tatay ko si Uncle Nato Ako si Timoy. Kinagagala kita makilala. O siya, medyo marami pa kaming hakutin. Maiwan na muna kita dito ha. Teka sandali, tutulong ako. Napatingin si Mang Nato sa bintana. Nakitang nakikipagtawanan si Kitong sa mga kabataang naghahakot ng gamit. Kahit papano, nabawasan ang pag-aalala ng mga ito para sa kanya dahil nagawa niyang makipagkaibigan. Malapit nang magdilim nang matapos ang paghahakot. Sakto lang na natapos magluto ang ina ni Kitong. Habang naghahain ng hapunan para sa mga kabataan, dumating si Maximo na may dalang galon. Manong Nato, pinapabigay po ni Tatang Kanoy. Pasalubong daw po. Nagulat si Mang Nato dahil ang bitbit ni Maximo, isang galon ng kakahango pa lamang na lambanog. Mainit pa ito. Naaamoy pa ang tamis ng bagong kulong tuba. Aba, maraming salamat ha. Teka sandali, ikaw ba yung Maximo? Yung apo ni Tatang Kanoy? Ang laki mo na! Opo. Ako nga po. Madami po kasi akong kumain ng kamuting kahoy Kaya mabilis po akong lumaki. Medyo hindi nga lang po akma yung boses ko sa katawan ko. Ganun ba? O siya, maraming salamat sa dala mo ha. Magugas ka ng kamay. Kumuha ka din ng plato. Magapunan tayo. Pinagmasdan ni Mang Nato ang mga kabataan na masayang kumakain. Nagbalik sa kanyang alaala noong binata pa. Maya-maya pa ay lumapit si Kitong na may dalang plato ng pagkain. Tay, pinapabigay po ni nanay. Pulutan niyo daw. Maraming salamat anak ha. Nakilala mo pala si Timoy. Magpinsan kayong dalawa, ang totoo niyan. Halos lahat ng taga dito, kamag-anak natin. Malalayo nga lang at ang ilan sa katagalan hindi na magkakakilala. Yan nga din po yung sabi sa akin, pero tay, yung si Maximo, bakit po ganun siya? Anong ibig mong sabihin anak? Ano bang meron kay Maximo? Ang layo po kasi ng katawan niya tapos parang hindi nakakaramdam ng pagod. Sakit, kanina lang habang naghahakot na itulak siya ni Timoy. Dumugo pa po yung tuhod niya pero parang hindi man lang nasaktan. Alam mo kasi Kitong, may diferensya sa pag-iisip si Maximo. Pero kahit ganun, napakasipag ng taong yan. Madalas nga lang naiisahan kapag nagtatrabaho sa ibang tao. Minsan nga hindi pa nababayaran eh. Uso din pala dito yung mga tuso ano? Kawawa naman pala si Maximo. Malupit ang mundo para sa mga kagaya niya Kitong. Pero isa sa mga magandang naidudulot ng kapansanan niya, hindi niya nararamdaman ang kalupitan. Para sa kanya ganun lang talaga ang buhay. Hanggat natatapos niya ang trabahong pinapagawa sa kanya, ayos na yun. Bayaran man siya o hindi. Aba, hindi naman yata pwede yun tay. Alam ko yun anak, pero wala naman tayo magagawa eh.
dahil hindi naman talaga maiiwasan ng mga taong manlalamang sa kapwa. Maya-maya ay nagpaalam na ang mga kabataan. Bilang pasasalamat, binigyan ni Mang Nato ang mga ito ng kaunting halaga. Salamat, Uncle ha. Oy, Kitong, pag di kayo abala, pasyal kayo sa aming. O sige, walang problema. Afahan ko yun ha. Sige na, mama ko, medyo gabay na eh. Sandali lang, Kitong. Dalin mo tong ulam, ipagbabalot kita para mabigyan mo ang nanay at tatay mo. Nako, Tiyo. Wala din naman kakain yan doon sa bahay. Si tatay baka bukas na ang uwi nun. Nagtatrabaho sila sa minanang buhangin doon sa ilog eh. Ay, tuloy pa rin pala yung paghahakot ng buhangin dun. O siya, ikaw ang bahala. Dadalaw na lang ako kapag merong panahon. Sabihan mo na lang ang tatay mo. Sige po. Mauna na po ako, Uncle. Dali-daling tumakbo ang binatilyo upang makahabol sa mga kasamaan. Ang tanging naiwan sa mesa ay si Maximo, nagliligpit ng pinagkainan na makasama. Maximo, hayaan mo na yan. Kami na ang bahala. Umuwi ka na. Magpahinga ka. Ay, hindi po. Ako na po maghuhugas ng pinggan. Nakakaya naman. Ayos lang yan. Ilapag mo na ang mga plato dyan sa mesa. Ang manang Merly mo na ang bahala. Pero alam ko po kasi napagod kayo eh. O sige, ikaw na ang bahala dyan. Hinayaan na lamang ni Mang Nato na si Maximo ang maghugas at magligpit ng pinagkainan. Napakakulit nito. Pinagmamasdan ni Kitong si Maximo. Napansin ang suot na kwintas ng binata. Maximo, may tanong ako. Ano yung suot mong kwintas, ngipin? Ay, ito ba? Nakita mo pala, oo. Ngipin ng kalabaw. Ang sabi ni Tatang, ito daw ang nagbibigay ng lakas ko. Kaya hindi ako nasasaktan dahil dito. Napangiti si Kitong sa pag-aakalang hindi totoo ang sinasabi ni Maximo. Pero hindi niya akalain na siya mismo ang makakakita ng sinabi ni Maximo. Isang umaga, walang magawa sa bahay ang binatilyo, kaya nagpa siya itong maghakot. Nang hindi sinasadyang mapadpad ito sa kabilang baryo, may mga naglalaro ng basketball doon, kaya nagpa siya si Kitong na manood sa sulok. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, may matagal nang hidwaan ang mga kabataan sa kanilang baryo, pati na rin sa mga taga roon. Dahil dayo, bago sa paningin ng mga tao, naging sentro ng atensyon ng binata. Nilapitan nito ng isang pangkat na mga kabataan at pinagtatanong. Nang malamang taga-kabilang baryo, walang pagdadalawang isip na pinagtulungan si Kitong. Walang magawa ang binatilyo. Kabila ang suntok at sipa ang natanggap sa mga kabataang naroon. Pero biglang huminto ang lahat. Isa-isang humagis ang mga gumugulpe sa kanya. Nag-angat ng ulo ang binatilyo. Nanlaki ang mga mata nang makita si Maximo, nakatayo sa harapan. Kitong, ayos ka lang ba? Kaya mong tumayo? Maximo, anong ginagawa mo dito? Napadaan lang ako eh. Nakita kita kaya nandito ako. Hindi ka na dapat nakisali, baka mapahamak ka. Huwag ka mag-alala. Hindi naman masakit yung suntok nila eh. Matapos magsalita, sinalubong nito ang mga papasagod na kabataan, maging ang matatanda, nakisali na sa gulo. Pero sa kabila ng dami ng bilang ng kalaban, ni isa ay walang nakapagpabagsak kay Maximo. Hanggang sa isang lalaki ang naglabas ng itak at tinaga ito sa likod. Napasigaw si Kitong sa pag-aakalang mapapahamak si Maximo. Pero laking gulat nang biglang tumayo ang binata. Nilingon nito ang taong tumawag sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ng lalaki at buong lakas na hinagis papunta sa tumpok na madayami. Dahil sa nangyari, nakaramdam ng takot ang mga taga-baryo. Isa-isang nagpulasan ang mga ito. Dali-dali namang inakay ni Maximo si Kitong at pinasan. Nakita ni Kitong ang punit sa damit ni Maximo, pero laking pagtataka nito dahil wala man lang kahit maliit na galos ang binata.
Maya-maya nakarating sila sa bahay nila Kitong. Laking gulat ni Mang Nato nang makitang puro pasa ang muka ng anak. Anong nangyari, Kitong? Bakit puro pasa ang mukha mo? Saan ka ba nanggaling? Napunta po kasi ako sa kabilang baryo. Hindi ko po alam na magkakaaway pala yung mga kabataan dito. Nang malaman nilang taga-baryo ko, ayun, pinagsusuntok nila ako. Buti na lang dumating si Maximo. Pero tay, tinaga ng lalaki si Maximo sa likod eh. Ano? Maximo, nasaan ang sugat mo? Halika, gagamutin natin. Yun na nga po nakakapagtaka. Wala pong sugat si Maximo, pero napunit po yung damit niya eh, kahit walang galos. Kalukuhan. Maximo, halika dito, umakyat ka. Opo, Manong. Umakyat ang binata. Ipinakita ang likod. Nanlaki mga mata ni Mang Nato nang makita ang marka ng taga sa damit. Pero wala ngang sugat sa balat ni Maximo. Sigurado ka bang tinaga si Maximo? Oo tay, akala ko nga mamamatay na siya eh, pero ayan ho. Walang galos tapos yung mga taong nagtulong-tulong para gulpin siya. Bali-bali yung buto. Ano pa yan? Siguradong malaking gulo to. Halika, Kitong. Pupunta tayo kay Kapitan Barong. Kailangan niyang malaman ang nangyari. Dali-daling nagpunta ang tatlo sa bahay ng kapitan upang sabihin ang nangyari. Hindi na nakakapagtaka. Balagbag talaga ang utak ng mga taga-sitio Santa Cruz. Kahit ilang beses na naming pinag-usapan ng tungkol sa alitan ng mga kabataan, wala pa rin nangyayari. Palibasa, konsentidor ang kapitan ng baryong yon. Wika ni Kapitan Barong. Kapitan, ang inaalala ko, baka sumugod sila dito at magkagulo. Naku Nato, parang hindi ka nasanay. Mangyayari talaga ang sinabi mo at paniguradong pupuntiryahin nila si Maximo at ang anak mo. Pero huwag kayo mag-alala. Hanggat suot ni Maximo ang mutya niya, walang gagalaw sa inyo. Isa pa yan, Kapitan. Totoo ba yung may mutya yan? Kasi ang sabi ni Kitong, nakita niyang tinaga si Maximo sa likod. Pero walang nangyari. Bakit hindi si Tatang Kanoy ang tanungin mo? Siya ang nagpalaki kay Maximo. Tamang-tama pupuntahan ko rin yon. Kakailanganin ko ang tulong niya para sa paparating na piyesta. Sasama po kami, Kapitan. Gusto ko ding makita si Mang Kanoy. Medyo madilim na nang marating nila ang tahanan nila Maximo. Dali-daling pumasok sa tahanan ng binata. Tinawag ang matanda. Tatang Kanoy! May mga bisita po tayo! Ano ka ba naman, Maximo? Para kang kalabaw na hindi madumi. Gabi na may bisita pala tayo. Hindi ka man lang nagsabi. Kanina pa po, Tatang. Si Manong Nato po ang anak niya. Kasama po si Kapitan Barong. Oo, nakikita ko nga. Aba Nato, kumusta? Matagal na nung huling dumalaw ka. Ano bang sadya nyo? Napadalaw lang po, Tatang Kanoy. Pero ang totoo, si Kapitan Barong ang may sadya sa inyo. Magandang gabi, Kanoy. Pasensya na sa abala, pero may kailangan sana ako. Ano yung kapitan, magsabi ka lang. Sandali. Walang kwenta ang usapan. Kung walang lambanog sa mesa, Maximo, kumuha ka ng lambanog sa likod. Dali-daling tumakbo si Maximo. Pagbalik, pasan-pasan ang malaking galon ng lambanog. Naku, mukhang mapapalaban tayo nito ah. Minsan lang to, kaya lubos-lubusin mo na. Nga pala, kapitan, ano nga uli ang sadya nyo? Tungkol sa paparating na piyesta, Kanoy. Alam mo naman kung gaano kagulo sa lugar sa tuwing dadaos ang sayawan. Kakailanganin ko ang tulong mo bilang punong tanod. Matagal na akong nagretiro sa pagiging tanod, kapitan. Matanda na ako. Medyo mahina na ang pangangatawan. Bakit hindi kayo kumuha ng mga kabataan? Nako, Kanoy. Alam mong hindi sila magbabantay nang wala ka. Isang gabi lang naman Pumayag ka na nang mapakinabangan naman ang laki ng katawan ni Maximo. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Tatang Kanoy.
nang marinig ang sinabi ng kapitan. Alam mong, sa lahat ng ayaw ko, gagawin niyong kasangkapan si Maximo. Hindi siya isang bagay na hihiramin niyo kung kinakailangan, Kapitan. Tao ang apo ko. Pasensya na, pero hindi ko papaunlakan ang kailingan mo. At kung wala ka nang sasabihin, makakalis ka na. Pag-isipan mo sana ang sinabi ko para din sa kaligtasan ng mga kababaryo natin. Simple lang naman ang solusyon dyan, Kapitana. Alam mo magkakagulo, bakit ka pa magdadaos ng sayawan? Pasensya na, pero hindi kita pagbibigyan. Matapos ang usapan ni Tatang Kanoy at ng kapitan, kagad itong umalis. Naiwan si Mang Nato at Kitong. Pasensya ka na, Nato. Ayoko lang na itinuturing na parang gamit si Maximo. May diferensya man sa pag-iisip yan. Tao pa rin yan. Alam po namin, Tatang. May nais lang po kong malaman tungkol sa kanya. Hindi na naituloy ni Mang Nato ang sasabihin dahil nakarinig ang mga ito ng malakas sa sigaw. Sa hindi kalayuan, may mga sulong papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kagad tinignan ng matanda si Maximo at napangiti. Maximo, mukhang alam ko na kung ano nangyari. May napuruan ka ba? Si Mang Dante po, naihagis ko sa dayamihan. Naku po! O siya, ano pang inaantay mo? Tumayo si Maximo. Pinuntahan ng galit na mga taga-kabilang baryo. Susunod sana si Mang Nato, pero pinigilan sila ni Tatang Kanoy. Mapapahamak si Maximo kapag hinayaan natin siya mag-isa. Nagtiwala ka sa kanya. At saka, hindi ba gusto mong makita? Pues ito na ang pagkakataon na masaksiyan mo ang tinatagong lakas ni Maximo. Muling ibinaling ni Mang Nato ang tingin sa kinaroroonan ni Maximo. Nakita nito, pinagtutulungan ng mga kalalakian ng binata. Nakatayo lang ito habang hinahayaang tumama sa kanya ang atake ng mga kalaban. Hanggang sa isang lalaki ang lumapit. May daladalang baril. Itinutok ito sa ulo ni Maximo, ngunit hindi niya na nagawang kalabitin dahil nahawakan ng binata ang kamay nito. Sa sobrang higpit, napasigaw ang lalaki at nabitawan ang baril. Dinampot ito ni Maximo, hinagis sa gitna ng kakahuyan. Kung gusto nyo na magandang laban, walang gagamit ng baril. Nagulat si Mang Nato at Kitong. Umayos ang pananalita ni Maximo. Anong nangyari kay Maximo, Lolo Kanoy? Yan ang sikreto ng pagkatao ni Maximo. Akala ng lahat na mutya lang ang dahilan kung bakit ganyan kalakas si Maximo. Ang hindi nila alam, kalahating engkanto ang batang yan. Hindi sintu-sintu si Maximo, kundi isang paslit. Kung ikukumpara sa mga tao, nasa 7 taong gulang pa lamang ito. Teka, nagbibiro ka ba, Tatang Kanoy? Hindi na to, seryoso ko. Anak siya ni Annabel na isang maharlikang saranghay. Pagkatapos may silang si Maximo, namatay ang kanyang ina. Naiwan sa pangangalaga ko ang bata. Paminsan dumadalaw ang ama nitong engkanto para magdala ng mga regalo at siguraduhing ligtas ang anak niya. Muling ibinaling ni Kitong ang tingin kay Maximo. Nakita nito kung paanong pinaghagis ng binata ang mga kalaban at ang reaksyon ng kanyang muka, parang nakikipaglaro lang. Matapos ang laban, wala ni isa sa mga sumugod ang nasugatan ng maluba. Sinabihan sila ni Mang Kanoy na umalis na lang bago pa sila tuluyan ni Maximo. Dali-daling nagpulasan ang mga tao at nang bumalik ang tunay na anyo ni Maximo, doon na tuluyang naunawaan ang pagkatao ni Maximo. Kalahating engkanto, kalahating tao. Nalaman man ng dalawa ang katotohanan,
Kailanman hindi to pinagsabi sa bayan bilang pakiusap na din ni Mang Kanoy sa kanila. Panatiliing sekreto ang totoong pagkatao ni Maximo para sa kanyang kaligtasan, na siya ay anak ng mataas na uri ng engkanto o mas kilala sa katawagan na saranghay.